Love Serye TV. Kahit nagbago ka na, tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Bakit parang palagi kang pagod na pagod nito mga nagdaang linggo, ate? Pumapayat ka lalo, oh. Puna ni Mira sa kanya habang nagtutupi sila ng mga table napkins. Medyo busy kasi ako lately, kaya kaunti lang yung tulog ko. Sagot niya. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Si Christian? Hindi ah, siniko niya ito. Huwag ka nga maingay, baka marinig ka ni Mr. Chan. Magkasabay pa nilang nilingon ang matandang incheck na kausap ni Bernie. Ano naman? Sabi ni Mira. Baka akalain niya naninilo ako ng mayamang customer dito. Baka ilipat na naman niya ako sa pares-pares. Oo nga, umasim ang mukha nito. Wala nga palang tip doon. Sinabi mo pa. Naliligaw na ba sa'yo si attorney? Hindi. Ani ang sinabayan ng pag-iling. Tinutulungan niya lang kami. Ano nga pala nangyari sa kasong nabanggit mo? Nakahabla na ang bruhang madrasta namin. Isi-serve na raw yung subpoena at warrant of arrest sa kanya. Criminal at civil cases ang mga isinampa naming demanda laban sa kanya. Kumislap sa tuwa ang mga mata nito. Makukulong siya? Oo, pero pwede raw siyang magpiyansa. Wala siyang kamalay-malay sa mangyayari sa kanila ng mga anak niya. Nakangising saad niya. Oo nga, malas lang niya at nakilala mo si Christian. Kasi naman, siya na nga itong Kirida. Sila pa nga itong mga anak niya ang itinuring na pamilya ng tatay mo. Tapos kinakamkam pa nila pati yung bahay ng lola mo. Dapat lang na masipa sila roon. Eto pa ha, ang laki pala na makukuha ng tatay ko sa pinagtrabahuhan niyang kumpanya dati. Madodoble pa ang insurance niya dahil inatake siya sa oras ng trabaho. May insurance din pala siya na nakapangalan sa aming magkakapatid. Nagkibit balikat siya. Ewan ko lang, basta ang sabi ni Christian, si Lola Pearly daw ang nagbayad ng insurance na yon. Pinilit ni Lola na kumuha ng insurance si tatay na kami ang beneficiaries. Pero si Lola ang talagang nagbabayad noon. Magaling na abogado si Christian. Pati yon ay nakalkal pa niya. At malaking pera daw makukuha ninyo, ni Mira. Oo, sagot niya. Tapos iyong sa SSS pa. Ang sabi pa ni Christian, may nakuha pa raw sila mga impormasyon tungkol sa pera ni Lola Perla na minsan na rin hiningi ni tatay noon. May naiwang pera ang lola mo? Hindi ko alam. Siguro. Pero wala naman kaming nakuha ni Cinco sa mga yon. Maliban sa natira sa Abuloy at yung kaunting pera na nakuha namin sa mga pitaka niya sa Tampipi. Wala na kaming ibang natanggap na pera. Hindi nga namin alam na may pera pala si Lola. Baka nga meron. Alam siguro ng tatay niyo yon. Pero hindi niya mapakialaman dahil hindi niya alam kung nasaan. Hindi naman iyon napunta sa inyo. Inaalam pa ni Christian ng mga impormasyon tungkol doon. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ang sakit ng likod ko. Parang may TB na ako. Kasi naman, bakit hindi ka pa humirit ng office work kay Christian? Mas marami ka pang alam kung ikukumpara sa ibang college graduate na kilala ko. Ano ka ba? Ang kapal na talaga ng mukha ko pag ginawa ko pa yon. Sobra-sobrang tulong na ang binibigay niya sa amin. Inirefer pa niya si Kara sa PCSO. Tama na yon. Kahit habang buhay na lang niya akong gawin na atchay niya, papayag ako. Bakit kita gagawing atchay? Napalingon sila ni Mira sa may-ari ng tinig na yon. Nakita nila si Christian na nakatayo sa likuran nila. Kanina ka pa ba riyan? Maang na tanong niya rito. Oo, nakikinig ako sa usapan ninyo. Matapat na sabi nito. Pinagchichismisan niyo kasi ako eh. Nag-init ang mukha niya. Anong narinig mo? Ano pa ba? Edi kung gaano ako kadakila. Ngumiti ito bago pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Mira. Ang akala ko pa naman maririnig ko ang salitang I love Christian. Kaya tamang eavesdrop ako. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Bakit? Pwede ba yon? Ang alin? Tanong nito. Pwede ka bang mahalin? Tanong niya. Whoops, aalis muna ako. Masyadong masela ng usapan. Baka atakihin ako ng epilepsy sa hilig. Biglang paalam ni Mira. Bakit ka nga pala nandito? Maaga pa ha? Sabi niya kay Christian. Naisip ko lang na daanan ka. Gusto kitang makita.
Nox, bakit naman? Hayan na naman si bakit. Pumalatak ito. Bakit? Bakit? Napangisi siya. Bakit ba? Gusto ko na lagi nagtatanong ng bakit eh. Pambubus ka pa niya. Di ba off mo bukas? Oo, bakit? Mag-dinner tayo? Tumaas ang isang kilay niya. Iyayaya mo ako mag-date? Hindi ko sinabing magde-date tayo ha. Basta. Date na yon. Sige, payag ako. Talaga? Gulat na sabi nito. Okay, daraanan kita sa inyo ng alas 5. Dinner ng alas 5? Nakangibing sabi niya. Magmerienda muna tayo bago mag-dinner. Langiya, ang tagal nun ha. Naiinip ka bang kasama ako? Malay ko, hindi pa naman kita nakakadate. Ikaw baka mainip sa akin. Lalo at hindi ako kasing talino at kasing edukado ng mga babaeng nakakasama mo. Kung gusto mo ng ganoong kasama, magpapamiting na lang ako sa mga associates ko. Wika nito. Oo nga pala. Boss ka nga pala sa law firm mo. Tumpak. Boss ako at senior partner sa law office namin. Nasa top 10 sa bar exam. May hawak ng ilang malalaking corporate accounts. Diyos ko, heto na naman siya. Ani ang pinaikot ng mga mata. Nakakakulili na ng tenga ko sa pagyayabang mo. Pagbibiro niyang sabi. Nakukulili na rin ako sa mga bakit mo. Ganting sabi nito. Natawa siya at kapag Juan ay napatitig dito. Gusto mo pa talaga ako? Pakit na tanong niya. Pwede na. Sige, pagkatapos ng dinner natin bukas, tingnan natin kung gusto mo pa rin ako. Hamon niya rito. Sure, ako paano? Sisibat muna ako. Masama na ang tingin sa akin ng in-check ko. Sinulya pa nito si Mr. Chan na nakatingin sa kanila. Si Tatang. Siya si Mr. Chan ang bossing namin dito. Hindi kanya kilala kaya ganyan makatingin sa'yo. Natatawang sabi niya. Baka type ka niya. Sibat na nga at baka masabo na ako. Tumango ito at tuluyan ang nagpaalam sa kanya. Pagkaalis ni Christian ay agad na lumapit sa kanya si Mr. Chan. Sino yun? Tanong nito. Boyfriend ko ho. Sabi niya bumungis-ngis pa. Boyfriend? Tapos ikaw bubuntisin lang? Umismid na wika nito. Hay naku Tatang, mahirap na nga ako magpapabuntis pa ba ako? Yun nga, bakit kasi hindi ka mag-eskwela? Malapit na Tatang, sagot niya. Mag-aaral uli siya pagkatapos maoperahan si Kara. Baka kasi hikain ang bunso nila. Wala naman laman yung bulsa niya na pampagamot dito kung mag-aaral pa siya. Hala, trabaho na. Halika, hawak mo yung pera sa cash register para buenas. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siya sa kanan. Papunta sa kaha. Napapailing siya. Darating din ang araw na sariling pera na niya ang hahawakan niya at hindi pera sa kaha ni Mr. Chan. Excited si Yuna sa dinner date nila ni Christian. Hindi niya mahulaan kung saan siya dadalhin nito, pero natitiyak niya sa class na restaurant iyon. Sinipat uli niya ang laman ng maliit na aparador niya. Mabibilang ang mga damit niya. Ilang beses na siyang nagsukat ng damit, pero wala talaga siyang makita sa mga iyon na medyo bago-bago ang itsura. Hindi siya makabili maski isang blouse sa bangketa. Tiningnan niya ang kanyang mga underwears. Napangiwi siya na makitang kupas na ang mga iyon at medyo maluwag na ang garter. Sus Maria Josep, paano na lang kung sakaling napapailing siya? Diyos ko, huwag naman sana. At ang kanyang mga bra, bigla siyang nataranta. Mabilis na binuksan niya ang cabinet ni Lara. Napamulagat siya. Maraming bagong damit doon na pulos magaganda at mukhang mamahalin. Kumunot ang noo niya. Paano pa nakakabili ng mga ganoon ng kapatid niya? Ngayon nauubos ang pera nila sa pamasahe at pagkain. Sa labas dahil nilalakad nila mga papeles ni Kara sa PCSO. Meron siyang kaunting na itabi pero hindi niya naisip na gastusin iyon para sa mga damit dahil nire-reserba niya iyon kapag sinumpong ng sakit si Kara. Napatitig uli siya sa mga damit. Ang gaganda ng mga bagong damit ni Lara. Kahera ito sa isang franchise ng Daddy H store ni Mr. Han. Sa katabing lungsod kung saan siya nagtatrabaho. Siya nagpapasok kay Lara doon simula nang bilhin ni Mr. Han ang The Night Bar.
Nag-aaral ang kapatid niya sa umaga at kahera ito sa tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Si Kara naman ay kahera sa pares-pares ng dating pinaglilingkuran niya bago siya nalipat sa night bar. Gaya ng kambal nitong si Lara, nagtatrabaho rin ito sa tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Paano nakabili si Lara ng ganoong damit? May kailangan yata siyang malaman tungkol sa kanyang kapatid. Pero sa kanya naaalamin yon. Kailangan muna niya maghanap ng maisusuot para sa date nila ni Christian. Isang puting blouse at skinny jeans ang napili niya sa mga damit ni Lara. Kahit mas matanda siya ng 3 taon, sa kambal ay magkakapareho pati ng sukat ang katawan nila. Pati sapatos ni Lara at Kara ay kasya sa kanya. May instant sapatos at outfit na siya mula sa cabinet nito. Dahil sa natuklasan, ay binusisi na rin niya ang cabinet ni Kara. Napanganga siya na makitang may mga bagong damit din ito. Paano nakabili ng mga ganoon ang kanyang 2 kambal na kapatid? Pagkatapos ng date niya, humanda ang mga ito sa kanya. Yun na, napaiktad siya nang marinig niya ang boses ni Christian mula sa labas ng pinto. Christian, ako nga, sabi nito. Binuksan niya ang pinto. Isang malaking floral bouquet ang sumalubong sa kanya. Pero hindi si Christian na may hawak na yon. Good afternoon ho. Bati sa kanya ng lalaking nakatayo sa likuran ni Christian. Delivery ho para kay Miss Lara. Wala siya. Natitilihang tugon niya. Pero dito ho ba siya nakatira? Oo, sagot niya. Paki-receive na lang ho nito. Anito, sabay lahat ng acknowledgement receipt sa harap niya. Pumirma siya roon bago niya tinanggap ang bouquet ng long stem roses. Na magpaalam ang delivery boy, ay naiwan na silang 2 ni Christian doon. Wow, akala ko pa naman tomboy si Lara. Sabi nito, ako rin ang bruhang yon. Umiling-iling siya. Sandali nga, bakit ka nandito? Pasado alas 3 pa lang ng hapon ha? The earlier the better. Pwede na ba akong pumasok o kailangan ko na lang bumalik mamayang alas 5? Nakakatawa. Pumasok ka na. Tinalikuran niya ito. Inilapag na niya sa coffee table ang bulaklak nang marinig niyang sumara ang pinto sa likuran nito. Sa laki nito, kailangan siguro ay doon ko ibabad ito sa timba sa banyo para hindi malanta ang mga ito. Bakit mo pa ilalagay sa timbang iyan? May mga tube naman na nakasaksak sa dulo para hindi malanta agad. Kapain mo na lang at baka malukot ang plastic. Tumalima siya. Oo nga no. Magikik na sabi niya. Ignorante talaga ako. Tinitigan siya nito. Huwag mo sabihin wala pang nagbibigay ng bulaklak sa'yo. Bulaklak na binili sa sidewalk ang natanggap ko. Galing pa sa mga lasing na customer sa bar. Alam mo yun diba? Yung naka-plastic na rose na may mga moms at sitera. Oo, alam ko. Natatawang wika nito. At least may nagbigay na pala sa'yo ng bulaklak. Hindi na lang niya pinansin ang panunodyo nito. Bakit ang aga mo? May pupuntahan tayo. Saan? Basta, pupunta tayo roon bago tayo mag-date. Hindi pa ako nakakaligo. Sandali lang. Nagmamadali siyang umakyat sa itaas ng apartment. Naligo siya sa banyo sa master's bedroom na inuukupan niya. Pagkatapos ay isinuot ang mga damit ni Lara na nakalkal niya sa cabinet nito. Basa pa ang kanyang buhok nang bumaba siya sa salas. Tara na. Yaya niya kay Christian. Hindi ka man lamang ba magsusuklay? Maasim ang mukhang tanong nito. Nakapagsuklay na ako. Aniya. Ha? Tumawa ito. Sige, okay na yan. Tara let's. Paglabas niya ng apartment ay lumingali nga siya. Walang kotse sa harap ng bahay nila. Sa halip ay isang big bike ang nakita niya. Yan ang sasakyan natin. Oo. Sagot nito. Ngayon ako makakasakay sa ganyan. Excited na sabi niya. Matagal ko ng pangarap na makasakay sa totoong motorsiklo. At hindi lang doon sa mga parang kulisap sa kalye. Anong kulisap sa kalye? Yung maliliit na motorsiklo na parang mga insekto at bigla na lang sumusulpot mula kung saan-saan. Tumawa ito. So, gusto mo sumakay rito? Tumango siya ng mabilis. Ang kaso, hindi bagay ang damit ko. Sandali, magpapalit lang ako. Tumakbo siya pabalik sa loob ng apartment. Paglabas uli niya ng bahay, ay nakasuot na siya ng baby t-shirt, baggy pants at rubber shoes. Naisip din niyang baunin ang denim jacket niya.
Inabot sa kanya ni Christian ang helmet na para sa kanya. Sa baywang nakahawak ha, huwag ka sa balikat ko. Iyon ang tama. Yayakap ako sa'yo. Gulat na sabi niya. Itinaas nito ang salamin ng helmet na suot nito at saka ngumisi. Siyempre, kaya nga itong ginamit ko eh. Ikaw talaga? Pumalatak siya at umangkas na sa likuran nito. Ready? Tanong nito. Ready. Pasigaw na sagot niya. Kumapit kang mabuti. Tinapakan nito ang silinyador. Lumikha ng ingay ang motorsiklo. Pagkatapos ay bigla silang umandar. Napayakap siya rito. Tuluyan ang nawala ang inisyal na takot niya sa pagsakay sa big bike nito. Saan nga ba makakarating ang dalawa sa pagkakataong ito? Ang init na nga ba na kanilang nararamdaman ang magbubunsod para mabuo ang damdaming hindi nila inaasahan para sa isa't isa? Yan ang ating pakaabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.